Warriors, naging exciting ang pagpipilian bago ang trade deadline. Mas lumawak dahil kay Melton. At Warriors panalo sa Pelicans. Nabasa ni Draymond ang galaw ni Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangpormang shoes, trendy new arrival couple casual shoes, lightweight breathable shoes for men's and women's, mabibili lamang sa halagang 1,999 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Si owner Joe Lacob at si Dan Levy ay malinaw na ipinahayag na ang Warriors ay hindi gagawa ng anumang trade o isusuko ang kanilang kabataan para lamang makipagkasundo. Ang pangkalahatang pananaw sa loob ng organisasyon ay ang mga presyo ni na George at Mark Cannon noong off-season ay masyadong mataas kaya't walang trade na naganap. Sa katunayan, ang Warriors ay palaging pinapahalagahan ang kanilang kabataan kaysa isakripisyo ang mga asset at mag-all-in sa pamamagitan ng paggawa ng trade. Ang pilosopiyang ito ay nananatili pa rin at ang injury ni Melton ay hindi magbabago ng anumang bagay para sa prangkisang ito. Gayunpaman, ang kanyang kontrata ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagtutugma ng mga sweldo sa anumang trade scenario na kanilang susubukan. Ang $12.8 million na maaaring isama sa mga talakayan ay mahalaga dahil ito ay parang isang exception na magagamit hanggang sa trade deadline. Kung tatanungin mo si Kerr o sino man sa team, ang sagot sa kung ano ang kailangan ng Golden State ay nananatiling pareho, wala. Sa labas ng organisasyon, ang usap-usapan sa mga Western Conference personnel tungkol sa Warriors ay ang kanilang kakulangan sa laki. Sina Trayce Jackson-Davis at Kevon Looney ay parehong may taas na 6'9" at si Draymond Green ay 6'6". Bukod sa rookie na si Quinton Post na nasa isang two-way contract, walang player na mas matangkad kina Jackson-Davis o Looney. Bagamat kulang sila sa laki, ang Warriors ay palaging kabilang sa pinakamahusay sa rebounding sa liga. Noong nakaraang season, nanguna ang Golden State sa total rebounding, pang-4 sa defensive rebounding at pang-5 sa offensive rebounding. Ang pagdomina sa rebounding ay laging pundasyon ng Warriors sa magkabilang dulo ng court at sa ngayong season, nananatili ang trend na ito. Sa loob ng 14 na laro, ang Dubs ay nangunguna sa rebounding, pangalawa sa defensive rebounding at pang-4 sa offensive rebounding. Walang malinaw na pangangailangan para sa Warriors na maghanap ng tulong sa frontcourt at parehong sina Looney at Green ay nag-step up sa mga mahahalagang sandali sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, hindi masama na magkaroon ng karagdagang depth kaya't may ilang posibleng player na maaaring targetin ng organisasyon sa posisyon ng sentro. Sina Kelly Olynyk, Robert Williams at Jonas Valanciunas ang tatlong pangunahing pangalan na binibigyan ng label ng mga personnel ng front office bilang pinakamalamang na big men na mailipat bago ang trade deadline ayon sa mga source. Sina Olynyk at Valanciunas ay dalawang player na tinitingnan na ng Warriors dati. Samantalang halos magkapareho ang mga kontrata nina Olynyk at Melton, ang parehong sina Williams at Valanciunas ay may bahagyang mas maliit na mga kontrata. Lahat ng tatlong big men ay maaaring mailipat bilang bahagi ng package para sa expiring deal ni Melton. Ang bawat isa rin ay may natatanging sitwasyon. Si Olynyk na hindi pa naglalaro ngayong season dahil sa back injury ay nasa kontrata hanggang 2025-26. Ang kakayahan niyang mag-stretch sa floor, mag-shoot ng 3-pointers sa disenteng antas at maging secondary facilitator sa itaas ng arc ang nagpapahalaga sa kanya bilang talent. Samantalang sina Williams at Valanciunas ay mas tradisyonal, physical na big men na mas maraming oras sa paint. Habang si Valanciunas ay maaaring mag-shoot sa perimeter at maging banta sa opensa, nakilala naman si Williams sa Boston Celtics bilang isa sa pinakamahusay na rim protector sa liga. Ang tanging dahilan kung bakit hindi masyadong nababanggit ang pangalan ni Williams ay dahil sa sunod-sunod na injury sa kanyang tuhod. Kapag malusog, kayang agad na palakasin ni Williams ang depensa ng kanyang team. Sa tatlong big men, si Williams ang inaasahang may pinakamalaking market. Ang Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans at Sacramento Kings ay may interes kay Williams mula pa noong off-season. May iba pang mga options sa frontcourt sa liga tulad ni Isaiah Stewart, Larry Nance Jr. at Vucevic na inaasahang magiging available bago ang Pebrero. Si Nance, isang respetadong veterano, ay nagdadala ng toughness at leadership bilang power forward at siya ay may kontratang $11.2 million sa huling taon nito. Mahihirapang targetin ng Warriors sina Stewart at Vucevic dahil sa kanilang mga sweldo na $15 million and $20 million ngayong season ayon sa pagkakabanggit.
Ang Detroit Pistons ay inaasahang tatanggap ng mga offer para kay Stewart ngayong season, ayon sa mga source. Gayunpaman, pinahahalagahan pa rin ng organisasyon ang kanyang produksyon mula sa bench at siya ay nasa napakapaborableng 4 na taong kontrata na nagsisimula pa lamang. Si Vucevic sa kabilang banda ay isang player na handang i-trade ng Chicago Bulls kung makakakuha sila ng future value. Dahil sa kanyang rebounding at 3-point shooting, ang veteranong big man ay magiging solid offensive fit sa Golden State. Ngunit ang kanyang depensa ay naging pangunahing issue sa Chicago at kahit gamitin ang kontrata ni Melton, malamang na mangailangan pa ng Looney o Gary Payton para maisakatuparan ang trade. Inaasahan ng mga personnel sa liga na si Vucevic ang magiging isa sa pinakamalaking pangalan na maililipat bago ang trade deadline. Ang 20 milyong dolyar na kontrata ng veterano at ang kanyang malakas na simula sa opensa ngayong season sa Chicago ay nagpapahalaga sa kanya bilang isang asset para sa mga playoff contending na team na nangangailangan ng tulong sa frontcourt. Hindi malamang na isaalang-alang ng Warriors si PJ Tucker na bihirang naglaro sa nakaraang taon, ngunit ang Los Angeles Clippers ay gustong mailipat siya para sa value bago ang trade deadline. Muli, ito ay isang option na gumagana lamang sa pananalapi kung sakaling maghanap ang Warriors ng talento gamit ang kontrata ni Melton bilang leverage. Huwag asahan na si Tucker ay magiging realistiko na option. Sa labas ng frontcourt may iba't ibang kilalang player na mapupunta sa trade block. Ang Brooklyn Nets ay may sina Dorian Finney-Smith, Dennis Schroeder, Bojan Bogdanovic at Cam Johnson. Ang 4 na player na ito ay muling magagamit sa trade talks at si Johnson ay katabi ni Vucevic bilang isa sa mas mahuhusay na player na magagamit. Gayunpaman, ang kanyang $23.6 million na cap figure ngayong season ay mahirap maabot habang nananatili sa unang apron ng hard cap. Speaking of Warriors, ang Golden State ay nasa pole position sa group stage ng NBA Cup. Sa kanilang 3-0 record, sa group play, maaaring makakuha ng pwesto ang Warriors sa knockout round kung matatalo ang Nuggets. Ang Denver ay makakaharap ang Dallas sa Biyernes ng gabi. Pinangunahan ni Andrew Wiggins ang laro na may game high na 30 points kasama ang perpektong 9 for 9 sa free throw line. Yeah, gusto namin makuha yung pera, ani ni Brandon Podziemski sa kanyang post-game interview sa NBC Sports Bay Area na tumutukoy sa bonus para sa mga players na mananalo sa NBA Cup Championship. Walang naging sagot ang Pelicans kay Wiggins. Ang mainit na simula ni Wiggins ay kasunod ng kanyang mahusay na laro sa panalo kontra Hawks. Nanatiling optimistiko ang Warriors na maibabalik ni Wiggins ang kanyang 2022 All-Star form mula noong training camp at ngayon ay pinatutunayan niya ito. Kahit na sina Wiggins at Draymond Green ay nakapagpasok ng unang 6 nilang 3-pointers, naungusan pa rin ng Pelicans ang Warriors. Ang depensa ng Warriors na naging elite ngayong season ay nagbigay ng maraming points sa paint. Nagbigay ng mahusay na minuto si Moses Moody sa ikatlong quarter at mas nagbigay ng diin ang Warriors sa depensa. Gayunpaman hindi pa rin nila nakuha ang malinaw na kalamangan. Ito ang kauna-unahang double-digit na kalamangan ng gabi para sa alinmang team, ngunit tumagal lamang ito ng ilang segundo. Nangyari rin sa laro sa mga huling minuto sa ika-4 na quarter. Nakagawa ng magandang play ang Warriors na kung saan nabasa ni Green ang galaw ni Curry sa ilalim, veterans connection. Isinara ng Warriors ang huling 2 minuto kasama sina Curry, Moody, Wiggins, GP2 at Green. Sina Podziemski at Buddy Hield ay naglaro rin sa crunch time, pinalitan sa pagitan ng depensa at opensa. Nagkamali si Green sa inbounds pass pagkatapos ng timeout na nagbigay sa Pelicans ng pagkakataon na magtali o manalo sa laro habang ubos na ang oras, ngunit hindi na ipasok ni Murphy ang isa pang attempt. Mahalaga ang margin of victory sa NBA Cup play, ngunit hindi ito gaanong mahalaga kung ikaw ang nag-iisang team na 3-0 sa iyong grupo. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.